Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa iisang pamina. Libre na ang umintang sumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-edit yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, dahil tingin na. Good evening. Welcome. This is your show. This is your live AGT, Anything Goes Topics, Season 6. episode 68. And today is August 27, 2024. And it's a Bible Tuesday night. Ayan, good evening po sa inyo. Good evening, Senyor. Good evening, Good Tata evening. Bert. Photopinis ka. Oo nga. Amoy elepante ka pa. Amoy Thailand ka pa. Amoy elepante. Amoy elepante ka pa. Ayan. How's Thailand? Ay, masaya, Senyor. Nakakatawa yung mga, hindi, nakakatawa. Mas maganda Thailand eh. Opo. Actually, Vietnam mas maganda. Tanong mo kay Rap. Ay, Rob, kamusta? Ano, balitaan ko. Andito na, andito na, Dito, andito na. Oh. Kayo, Welcome back, welcome thank you, back. Thank you, Senyor. Welcome back, Tata Bert. Yeah. Sa pagkabuhay. Buhay ka na ulit. Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Kamusta, Senyor? Mabuti, may bago kaming ginagawa, no? Me, Ryan, sa the Bone Team, no? Magtutulong-tulong para gumawa ng ng i-concise natin para pang i-monetize. Yung AGT, yung lecture, yung i-concise natin. So, para ma-monetize. Ano naman, may budget na tayo, di ba? So, pwede yun. Pwede natin kwela. Naaral na namin. So, yung mga 5 minutes lang. Oo, Senyor. Ganun Mga dapat, short na video. short. Ayan. 5 minutes or 10 minutes. So, yun yun. Lalabas din may kayo doon. Opo. Yan yung balak ko. Siyempre, iba-ibang gimmick. Iba-ibang gimmick. Yeah. Good idea. Good idea. Hindi, kasi nag-ipon lang tayo ng material. Ayoko naman kapusing tayo ng material kasi yung makikita mo, yung iba, halimbawa, yung parisan ni Diwata, nauubos naman yung material. Tuloy lang naman eh. Hindi ko maintindihan kung bakit nag-hit yun. Eh, yung mukha ba ni Diwata, hindi yung istorya niya ba? Hindi mo eh. So, ang capture natin ng market, yung market na yun talaga yung mga hindi busy. So, yun talaga yung capture rin natin ng market. So, yun yung plano ko. The same time, inaayos natin yung mga computer na laptop na yung pamibigay. Tama. So, hopefully, pagpapigay na tayo. Yan. Abang lang kayo kung saan. Maraming nangihingi, pero siyempre po may list. Kung sino yung mauna, tsaka okay? So, ano pa ba? Yan yung project natin. Sa lahat ng tumutulong, maraming po salamat. Sa lahat ng mga nagbigay, maraming salamat po. Hindi ko na kayo babanggitin kasi ayaw yun kung magpapagkitin. Tata Bert. Oh, yeah. Sabi nga nila, it was long weekend, no? Parang hindi ko naman naramdaman. Ako rin pero medyo busy yung 4 na araw na yan. Kasi pala yung ulan dito, yung grabe ulan, yung talaga, halos bumaha, hindi na makaalis. Bala kong magmotor ng 2 araw, kahit 2 araw, umulan. Pagmotor, di ako nakapag-bike, wala lang. Pag tingala ka lang sa ewan. Doon pumasok yung idea. Anyway, may purpose. yung lecture 101 na 102. No? Yeah, 101. So, kung nandyan na tayo, hindi tayo maubusan ng So, kasi hindi naman sa hindi maganda, no? Kundi meron talagang spectacular na mga lecture, AGTs, di ba? So, yun yun.
Abangan nyo na lang po. Subscribe kayo. Para ma-monetize. Ano ba ibig sabihin na monetize? Magkakapera po kami. Kasi dito, hindi kami nagkakapera eh. So, para mapaganda pa natin lalo yung show, yung mga budget pang mga wardrobe. Wow. Tapos magpaparapol tayo sa mga subscribers. Wow. O, diba? May Galing yan. Diba? Yun yung bala ko, share natin sa kanila whatever yung meron tayo. Yes. Sige, manood na kayo, ha? Okay na. Okay? Yan yan. Oo nga, mamonetize na tayo. Monetize na tayo. Yung mga walang kwenta na mamonetize, hindi naman tayo tatapat sa kanila. Yung magbe-brief, magpapanti. Magpanti ka. Nako, senyor. Baka magsara na yung show. Hindi, yung matanda, nagpanti, di ba? 3 million views. Di ba? May tangi pa sa dyan, di ba? Kalokohan. Yung mga ganun, di ba? Sabayan natin sa magandang paraan. Yan. Mga news, Kibuloy, yung Davao, so magulo ngayon doon. Hindi natin alam. Pero, ang tawag doon, kung dapat harapin. Di ba? Hindi dapat taguan. Yun nga eh. Parang idol yata si Ping Lacson tatago sa kanya. Ang tanong nga doon maganda doon. Pahuli ka. Si Kristo nga hindi nagtago. Di ba? Hindi na nagtago, di ba? Nagkatagaan nga ng tenga di ba? Hindi nga nagtago. Si Kristo. Another surprise news, yung si Sheila Go. Yung sinasabing sister daw ni Alice Go. Hindi raw pala sila related. Yun ang sabi, hindi raw sila magkapatid. Yun so far ang binalita kanina. Kakilala lang po. Something na parang in-introduce, then sabihin daw kay sister niya si Alice. Pero magkasama sila. Kasama. Bakit nahuli yung magkasama Andrew ba? Wesley. Wesley. Yung Sheila. Ba't wala si Alice kung magkakasama sila? Para siya. Hindi rin masyadong clear sa akin yung ng balita na yun. Anyway, magulo. Magulo yung tapos yung laban ng kasamaan. Laban ng kadiliman, laban sa kasama. Ay, nako. Talaga. Kanya-kanya kayong palabas kasi. Kaya kayo pumapalpak no? Hindi natin sinasabing perfecto tayo. Pero, hindi ko alam Hindi ko alam Kung ako si Alice Guo, harapin ko yung Kung ako si Kibuloy, harapin ko rin. Harapin mo lang naman Di ba may mga remedy naman tinatawag? Oo naman. Yun lang. Talagang wala kang kasalanan. Harapin mo. Para malaman ang katotohanan. Si Dilema, galing. Hinarap Yun. Masasabi kong very brave na babae. Galing na babae yun. At kita mo naman, after having been in prison ng ilang years, ngayon, nagsweldo na siya. Pag tumangkot senador yun, boto ko yun. Ako rin. Bihira yung ganong babae. Matapang. Ikaw ba ganun ka katapang? I think so. Tago tayo. Senyor, matapang. Oo. Kahit saan may naghahanap, pero... Alam sa kanila. Dito lang naman ako Alam naman nila address ko. Tago lang ako. Wala namang gusto mo. Yung mga naghahanap na sa kanya nagtatago Baliktad pala. Tago, di lang nga hinahanap Kunyari, hindi makita Ano pong may good news po ba, Tata Bert? So, ewan ko doon Si yung kapatid ni Yulo, ni Carlo Yulo. Ay. Binabati si Pistesio, yun daw yung idol niya. Kasi si Pistesio, binigay niya yung bahay doon sa magulang. So, parang pang-asar. Lalo kayong manghidwaan yun yan, hindi. Ngayon makialam, pero yung hidwaan lalo na lang. Yung mga ganyang komento. Di ba? Imbis na meron ka ng isang bahay, bibigay sa iyo yung Tagaytay, hindi na. Dahil bahay ni Oo nga. binigyan Actually, 120 million na siya. Wow. Kas pa lang Sana ko bibigyan siya ng gold senyor ng Cebuana Lulier Gano'n? Opo, 24.
Basta, Carlos Yulo, libre ka sa gamutan, Yeah. lifetime. Yeah. Gamutan namin, libre naman from the very start. Mapapahanga. Libre. Pag napilay ka, hihilutin kita. Yan. Dami na niyan. Kasama na si Goldilocks. Tinanggap ba yung Viva Max? Ay, hindi ko lang sure sir. Di ba may offer ng Oo, Viva Max pwede. kay Chloe? Okay naman. Maganda naman siya. Sexy naman siya. Hindi mo maaawat yun, nag-ibigan niya. Tao nag-iibigan. Hindi mo kaya. Umayaw ka na. Huwag ka nang lumaban. Kasi ikaw lang ang... Walang problema pa. Naglaban tayo, no? Ano ka? Even ka, di ba? Pero talo ako eh. Hindi, ano ka ba? At yung gusto mo. Ano ang gusto mo? So, even ka nga. Even ka na. Okay nga, even ka nga. Sabi ko nga. Ang gulo. Nag-jacket kasi kami bago mag-on air. Ganyan pa. O ano nga, add ka o even? Sabi niya, ano sabi mo? Yung gusto Add niya. ka. Natalo siya. So, O di even siya. Ano sabi ko? even siya. Even ka, ha? Oo nga. Nag-jacket tayo, di ba? Oo nga. Gulo, no? Ang gulo mo kausap eh. Pagka ako naguluhan eh. Parang masigit buloy eh. Lalagay kita sa bunker na tower. Sige, tanda. Totoo kaya may bunker. Yun nga, tatanong mo pa. Pero ang laki, 30 hectares kasi napakalaking lugar. Hindi ganun kadali. So Yuri, tapos maraming building sa 30 hectares. Hindi ganun kadali. Tanay nga lang, may bunker tayo eh. Di ba? Opo. Oo. Baka distraction na. Hindi natin lang. Diba? Ay, ako po. Batiin ko po muna ating mga viewers. Yes. Hello, Tita Helen, Tita Belen, Ate Tess, kamusta ka na po? Ate Connie, ayan, Maria Lourdes Tolentino, Kuya Fred Dakipel. Hi Sandra, ayan. Hello na. Mary Marvin Angeles, Miss Luisa Fugata, Miss Terry Martinez, Miss Jo Agoelo, Kuya Enteng, mag-asawa na nanonood, Ate Nara, Miss Henedina Riazo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Actually, Mantang August, napakaraming problema. Ay, Mga volunteer alone, no? Mm-mm. Tita Hermie pala, get well soon. Hindi ko alam kung makakapagluwi ng bukas. Nadulas. Ang tigas din ng ulo eh. Kasi lahat naman pinayuhan ko. At least, Tita Hermie, sinasabi ko na, sa banyo, maglagay ng bangko. Kahit malakas ka pa, maglagay ka na ng bangko. Umupo ka na, doon ka na maligo. Ayaw niya. So, nadulas kanina. So, naumpog. Get well soon, Tita Hermie. Pag hindi ka makakanta bukas, si Coach ang pakantayin na. Ay, yes. Huwag si Inday, Bisaya si Inday. Baka Immaculate Conception maging Immaculate. Conception. Pagaling po, Tita Hermie. Ano pa po? Papunta sana kami kanina kay Tita Hermie para silipin siya. Bigla meron ng traffic na sa likod ko eh. Ano pag nakapag-maniobra ka na eh. May news ka pa po dyan, kapatid? Wala. Masasabi nga na itong 4 days na long weekend na sinasabi lang, walang masyadong Bumaba yung gasolina. Yan, malaki binaba. Isa pa, 3 days na wala kaming cable. Oh. Wala 3 days. Yun pala. Talagang 36 hours eh. Pero wala ka ba tatabert na yung YouTube, yung Smart TV ka po? May Smart TV. May Smart TV. Hindi mo lang po Hindi lang, ginagamit. Mas gusto mo yung cable. Ano yan? Baka naman ginagano mo pa Hindi lang ako marunong mag-ganti. Wala rin wifi. Wala kang WP. Walang Wi-Fi. Wi-Fi. Wifi. Walang Wi-Fi o Wi-Fi. Sa mga nanonood po na late, yung mga replay, sa malalayong lugar, sa mga probinsya, sa mga ibang bansa, hello po, good evening po, good morning, at magandang araw po sa inyo. At yung mga lectures nga pala ni Senyor, no? Hanggat maaari po. Sana, hanapin po ninyo yun sa kanyang FB account na Anthony Vivero. Ang laking bagay po yun. Malaking bagay po yun. Marami kayong matututunan talaga doon. At maraming
magliliwanag sa inyo ng mga bagay-bagay na inaakala nyo, ganun lang. Yung pala, mas malalim pa ang mga kahulugan. At ipapaliwanag sa inyo ni Senyor ng maganda yun. Yes. Parang may sapi ako. Intindihan. Nung nakaraang Sabado lang, wow. Paliwanag ni Senyor ng gusto yung tungkol sa control. Ang ganda. Ano bang paliwanag? Ika nga basta magandang paliwanag mo. Basta di mo makokontrol kahit Paano doon, Tata Bert, sa mga hindi nakabayad ng Meralco, liliwanag rin ba ang buhay nila? Pag napanood nila yung election. Kaya magandang idea din yung naisip ni Senyor yung sa YouTube, monetize kasi, kurali, sa Facebook, di ba, hahanapin nila isa-isa. Doon, at least kahit excerpt ng mga videos, nakuha na yung point. Pwede yan. Ayan. Hello po kay Ate Marina Espedilla and kay Mamita. Good evening po sa inyo. Ayan. So, sa mga ngayon lang po, kakanood, mga awit po yung librong... Yun, napag-usapan namin ni Tata Bert. Parang sa dami ng bumasa, tayo lang ang umawit. Yes. Kasi ang awit po ay dapat inaawit. At sa pangunang salita naman ng chapters na yan na hindi dapat binabasa lang, kundi talagang inaawit. Kaya tama yung ginagawa ko. Hello, Ace Urbistondo and Miss Denden Ramos. Watching abroad to, si Miss Denden. Malayo-layo ang Layo. bahay nito. Hello, Miss Denden. Yan. Sige, ano pa? Balita. Walang katapusan ang pag-welcome yun kay Carlos Yulo sa iba't ibang kumpanya. Siguro, marami po. Talagang dating yung mga dapat yan talaga. Yes. Alam mo, hindi lang siya great sa buong sa Pilipinas, sa buong Southeast Asia. Alam niyo ba yun? Yes. Ay, gold. Pakibasa mo nga. Ayan. First, psalm singing is an explicit biblical command. So, Tagalogin mo nga. Biglang nirapan ako. Pinag-uutos. Yun. Tagalogin mo. Pinag-uutos na dapat itong kantahin. Ayan. Ayun, nakalagay. Dapat talaga siyang kantahin. Di ba? Hi, hello sa mga nanonood. Hello. Gulat ako. Hello po, sino man kayo? At dito habang kinakanta nga po namin yung mga verso rito sa na tinatalakay natin, pwede po kayo magtanong. At bibigyan naman po namin So, pwede sila magtanong? Yes, pwede naman sila. Sino sasagot? Siyempre kayo. Kayo ang may... kayo ang mas maliwanag. Ikaw nag-invite magtanong. Ikaw ang sumagot. Pwede. Alinaw ng sabi mo. Ano sabi mo? At pag-uukulan naman po Hindi, namin. ulitin mo. Pwede po Para kayo. pwede po kayong magtanong Yan. habang binabasa So, pwede po kayo namin. magtanong. Sino sasagot? At ang sasagutin po yan ni Senyor. Kayo, ikaw! Ikaw nag-invite. Ang gulo mo eh. Kahit kailan ka, ang gulo mo eh. Lagi na lang ako eh. Ikaw naman. Buti dumating ka. Hindi sira ulo ko dito. Invite ka ng invite eh. Tapos ako yung pasasagutin mo. Loko talaga matanda to. Parang tayong comedy show eh. Kinuman din eh. Ang saya po eh. No? Di ba sira din ulo nito matanda to eh. Opo. At yun nga po pala yung ginagamit po ng in the tune ng pag-aawit po si Senyor. Minsan namimili po yan ng mga Awit ng pag-aangat sa mga Yan. nagtatanong. Yan po yung Awit gamit ng ko. Si pag-aangat. Tata Bert, sarili niyang version Sarili ko niya. pong... Kasi, hindi natin alam yung Oo. tunay na tono. So, kung alam lang sana natin, baka pinilit nating aralin. Totoo.
So, wala po eh. So, okay, Tata Okay. bago sila matawag sa'yo, pwede mo magtanong ha? Siya ang sasagot. Sige. Ayan. Makapagtanong nga. Ako unang tatanong. Patay. Pag-awit mula sa libro ng mga awit, chapter 44. Panalangin upang iligtas. Isang maskil ng angkan ni Korah upang awitin ng punong mga awit. Ang gawa mo noong unang dakilang mga bagay, narinig po namin, O Diyos, anino naming mahal. Pinalayas mo ang hentil sa sarili nilang bayan, at ang mga hinirang mo ang siyang inilagay, sila'y iyong pinagpala, pinaunlad yaong buhay. Samantalang iyong iba ay parusa ang nakamtan, hindi sila ang humapi sa lupain namin, Nana. Hindi sila nagtagumpay dahilan sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit na sandata, kundi lakas mo, Diyos, noong ikaw ang kasama. Oo, ito'y ginawa mo, pagkat mahal mo nga sila. O Diyos, ikaw ang hari ko, na nagbigay ng tagumpay, wawagin ka loob mo sa bayang iyong hinirang. Dahilan sa iyong lakas, talon namin ng kaaway, pagkat ikaw ang kasama, kaya sila napipilan. Palasok ko aking tabak, hindi ko rin inasahan, upang itong kaaway ko ay magapi sa labanan. Ngunit ikaw ang nanguna, kaya kami nagtagumpay. Sa sinumang nabubuhing malulupit na kaaway, kaya naman ikaw, O Diyos, lagi naming pupurihin. Sa papurit, pasalamat, ikaw ay aming tatanghalin. Ngunit ngayon itinakwil, kaya kami ay nalupi. Hukbo na may binaya at hindi mo na tinangkili. Hinayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Aming mga naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Kami iyong binayaang katay na parang tupa, matapon sa ibang bansa upang doon ay magdusa. Kami iyong pinagpili sa maliit na halaga, sa ginawang pagbebenta, walang tubo na nakuha. Sa sinapit namin ito, mga bansa ay nagtawa. Inukutya kaming lagi, iniini sa tuwina. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam at
Lagi kong alaala, mapait na karanasan. Aking puso ay nanlumo sa malaking kahihiyan. Ang malaking kahihiyang ngayoy aking tinataglay ay bunga ng pang-iinis at pagputya ng kaaway. Sa ganitong karanasan, kami lubhang nagtataka. Ikaw na may nakaukit sa isip at alaala, at ang tipan mo sa amin sinusunod sa tuwina. Hindi namin sinusuway yaong iyong mga batas. Hanggang ngayon tapat kami, hindi kami lumalabag. Ngayon pa may iniwan mo, kami iyong pinabinayaan. Sa gitna ng mga ganid at usikit na karimlan, kung pagsamba sa ating Diyos, pusa naming itinigil. At sa ibang mga Diyos, doon kami dumalangin. Ito'y iyong mababatid, pagkat sa iyong walang lihim, sa iyo ay walang lingid na isipan at damdamin. Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tumpang pangkatay. Gumising ka sa Yahweh, sa paghimlay ay gumising. Bumangon ka kaila'y may, huwag po kaming itatakwil. Kami huwag pagkublihan, pagtaguan ay huwag din. Ang pangamba namit hirap, huwag mo pong lilimutin. Halos kami ay madurog nang bumagsak na sa lupa. Sa bunton ng alikabok ay lupig na nabulagta. Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas. Dahil lang sa pag-ibig mo'y kailan may di pupupas. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Okay. Bakit ganyan yung tema, no? Na panalangin upang iligtas, no? Kasi yung panahon ni David, digmaan ng digmaan niya. So, halos walang tigil na digmaan. Kanyang mga kalaban ay nasa kaliwa, nasa kanan, kumbaga, masasabi natin gano'n, no? So, may mga laban silang nananalo sila. Minsan naman natatalo, pero eventually nananalo din in the end. Kasi nanatili ang kanilang dynasty, di ba? Lang kay Solomon, di ba? So, ayan. Isa sa nakatulong talaga, yung panalangin palagi sa Diyos. Napaganda yung panalangin niya, hindi nakakasawa para sa akin. Imagine mo, there is 150 chapter, no, na puro awit. Puro awit. Kung kakantay mo yun sa loob ng isang taon, di kalahating taon, kanta ka lang ng kanta. No? So, kasi 150 verses, chapters. No? So, kung hihimay mo pa yan, di ba? So, napakaganda ng paggagawa ni David. No? Hindi nga, sayang hindi natin alam ang tono. No? I-research ko yan, yung tono yan, kung ano bang tono. No? So, ayan. So, may tanong po ba na sasagutin ni Tata Bert? Inaantay ni Tata Bert. At inaantay ng lahat. Yan. Kayo po, baka may tanong po kayo. O, Tata Bert, meron tanong sa'yo, nakakatawa po si Tata Bert.
Salamat po natawa kayo. Oo, naging komedyante ka natural. Oo nga. Ayaw mo Yung nga. mga kalokohan mong binibitawan. Hindi mo sinasadya. Hello po pala kay Miss Bella Fermalo. Uy, Ay, good evening Very po. much. Senyor, dun sa mga sinasabi nila, pagtawag lang yun. Pagpuri, hindi siya yung parang dinidemand nila yung Diyos na pakinggan mo naman kami, parang hindi mo kami pinapakinggan. Hindi, ganito. Kasi yung salita, may tono. Opo. Okay? May tonong galit, may tonong pautos, may tonong palambing, may tonong yung demand. No? Opo. Sa poem, hindi. Kasi may mga tula eh. Opo. Sa poem, hindi. No? Kasi gumagamit ng mabulaklak ng salita para ihambing ang mga bagay, ang mga... Kasi kahit hindi bagay eh, nilalapatan ng mga salita na magpapalalim sa gustong isang puso isabihin, no? So, pinipilit ko lang sabihin through poem. Pagdating ng awit, yan, yung awit parang poem na nilagyan ng rhyme o ng lim. So, nilagyan. So, mas mabigat yung awit kaysa sa poet. Kailangan kasi yung magkaroon ng rhyme sa huli lagi. No? So yun yung kung paano makipagtalastasan, Tagalog ang isang tao sa mga tao, sa tao, lalo na kung sa Diyos. So, kasi pwedeng patula mo sabihin, oh Panginoon ko, ako'y naghihirap, baka ako na may iyong sulyapan ng konting awa para ako na may guminawa. Kanya. Tula yun. Opo. Pwede rin yun. Pero kung lalagyan mo ng ano, oh, Panginoon ko. Paawit. Pwede rin yun. So, sumatotal, kung titignan mo, if somebody is giving effort, so much effort, mas dinidinig. Tingnan mo, yung dasal natin, yung prayer natin, sa manawag, is more powerful than sa mga prayer na kung saan lang ginawa. It is because yung effort. Tapos kung maraming ang kasama, the collective effort. So yun yun. Yun yung ibig sabihin. Naintindihan nyo? So yun yun. Naintindihan nyo? Sige. Tanong, Tata Bird. Tanongin niyo naman si Tata Bird. Kayo naman, no? Yung tanong lang yan ibabato ko rin naman kay senior yan. Para mas mas matalakay niyang maganda. Yan. Yan. Saan mo nakuha yung rhyme mong yun, no? Yung himig mong yun? Actually, yung composition ko na yan, ang title yan, Gift from the Sky. Gift from the sky, it falls to my heart. Gift from the sky. Original yan, ikaw? Yes. So ngayon, alam mo na kung bakit ka gumawa nun? Yun nga, ngayon ko lang naintindihan dito. Yun nga, iniisip ko, siguro para dito to. Yes. Hanapin natin, baka mamaya hawig yung original. Yung sa akin kasi hindi original eh. Awit ng paghahangad. So, kanta na yun. Meron talagang lapat na salita doon. Pero, hindi naman masama gamitin din. No? Kasi paawit nga. So, yun. Okay? Okay, kanta na ako. Okay po. Ayan. Pagkanta mula, chapter 45. Teka muna. Sige, senyor. Hindi pa ako nakaano. Okay lang. Ano tayo muna? Bluetooth. Naka-Bluetooth. Tinanggal ka. Ayan. Hello po sa mga, nakakapapasok na. Hindi din po sa inyo. Hello, Ate Mean. Kisha Munar is watching. Uy, Keisha. Hope you get well soon. Uy, get well soon. And Kuya Arthur Capirol. Kuya Joseph. Ayan. Chapter 45. Joseph. Nabisaya. Joseph, yan. Request siya ng laptop eh. Baka sakali. Kahit isa lang. Dalawa daw kasi sa dami pong humingi.
We want to pagbigyan ang lahat. Hindi naman pumura yan. Napakamahal. Chapter 45, Awit sa Maharlikang Kasalan. Isang maskil ng angka ni Korah upang awitin ng punong mga awit, isang awit ng pag-ibig. Kay ganda pangungusap ang naroon sa isipan habang ating hinahabi ang aawit. Ang katulad ng ila panulat ng maalam asang sumulat ng kasaysayan sa lahat ng nilikha mag-isip kang mga kapag nagtatalong pagbibihirang mag-usap. Ikaw nga pinagpala ng Diyos sa tuwid-tuwina, o ikaw na hari banto, isang nabatwang sa tatan, sa isang mo'y mapaglikha, malakas na, dakila ka, maglakbay kang mayroong dangal, tinataglay ang tagumpay, alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong taglay. Palaso mo'y patatalim, pumapatay ng kaakway, susuko ang bansa, sa'yo magpupugay. Iyang trono tinanggap mo, nakaloob ng Diyos, isang trono magtatagal at hindi matatapos. Matuwid ka, mag-ahari sa bansa mong sasako, at tarunay iyong mahal sa masamay namumuki. Kaya naman ang iyong Diyos natin, ikaw pinili, higit sa sino man hari, kagalakang tangi-tangi sa damit mong nalalanghap, nalungkuri ng babango. Hiralo sa kakasya na buhat sa ibang dako, inaliw ka ng tuto sa garing na
taglay mo, kagandahan ng hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Yaong mga taga-tiro'y handog nila ay dadalhin. Pati mga mayayaman sa iyo ay susuyurin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo anong ganda. Sinulit na ginto ang inabi sa damit niya. Sa magaran ng damit sa hari ay pinapunta. Sama-samang magsasaya, lahat ay nagagala. Nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinana. Karami ang supling sa daigdig maaari, kapalit ng inuno mo sa sindang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na may dakila, kailan may pupurihin nitong lahat ng nilikha. Salamat sa Diyos. Salamat na Iraos. Maganda. Maganda pagkakita. Ito maganda to, no? Maharlikang kasala. Inano din sa isang awit, no? Yung damit ng babae, no? Na ikakasal, sinulit na ginto. Sinabi rin, no? Awit kaya ng pag-ibig yan. So, dito talagang, kumbaga, pinaka mataas na piging o paghahanda ang ginawa. No? Ganyan. So, ibig sabihin, sa bawat aktibidades o issue o mga gawain sa palasyo ni David o sa mga gagawin ni David, merong kanta na nalalapat, di ba? Diba? Yung pabango, damit, diba? Sikreto ng mga damit na yan, mga pabango, diba? Aliwin ka ng tugtog, gandang prinsesa, katulong na dalaga lang yan. So, sige, anong tanong? Tanong kayo. May tanong ba? Tanongin niya si Tata Bert. Ito po si Tata Bert. Wala pa po silang mga tanong. Maganda yung huling binanggit ko ito dahil sa aking awit na pagdadakila, no? Pinupuri ang lahat ng inilikha. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari kapalit na ninuno mo sa sinundan mga lahi. Ibig sabihin, with what we are doing, no? Sabi niya, dadami ang iyong lahi, no? Na magiging pinuno o hindi maghihirap, no? Pag sinabi kasi maghahari, hindi maghihirap, kundi they will be a leader, no? Hindi naman kailangan maging presidente o maging hari o ano. Meaning sa lahat ng mga samahan, siya yung kinikilalang leader. Nakakatuwa yung mga ganyan. Okay? Bas, ano lang si May, no? Leader daw siya, no? Yung mga ganon, no? Leader sa school. Ano ba? Sandra ba? Leader din. Mga leader. Ikaw, Tata Bert, leader ka ba? Ang kalokohan. Nung panahon ko, nagli-leader-leader din. Leader-leaderan. Ito, maiksi na to. Wala po kayong tanong. Wala po tanong. Hello po kay Miss Cadorna Cel Elorde and kay Sir Roel Salisi. Hi, Miss Anne. Uy, malayo yan. Oh? Si Miss Anne. Ay, oo nga po. Kala ko. Sobrang layo yan. Nasa third floor yan.
Ay, Ayan patay po. na yung Brother Bert. tatanungin ko yan mamaya. Ayan. Ayan. Chapter 46. Ang Diyos ay suma sa atin. Kathanang ang kalikora upang awitin ng punong mga awit. Ayon sa alamot. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na mga yaong karagatan, at ang mga buhol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot, ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nang nilabot din bansa't kaharian sa tinik ng Diyos. Lupa'y napaparam na sa atin ng Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, naman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga, maging pagbabaka ay napatitigil. Sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalan ay kanyang tukukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila na sa atin ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ito ang salita ng Awit Diyos. para sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba yung alamot, no? Alamot is soprano voice. So, mga babae yan. So, kung kakanta yan, soprano yan yung pinakamataas. Sampulan mo nga, kung soprano, ano lang. Soprano voice, halimbawa lang. Mataas lang. Yung mataas. Ang Diyos, ang Diyos, ang... Hindi, siyempre may lalaki ka eh. Mataas ang boses ng babae. High pitch yung babae. So, sample nga lang. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Ganun ba mataas? Hindi ko alam yung mga soprano kung... Hindi ko alam yun. So, yun yun, no? Ang Diyos ay sumasa atin. So, same pa rin, no? Same tema pa rin. Na kung saan, maawit, no? Na para sa mga kalaban. Yung tune mo daw parang sa song ng Anak by Freddy Aguilar. Napansin lang nila. So, ano pa ba? So, ako na. Chapter 47. Kataas-taasang hari.
Awit na kanta ng angkan ni Cora upang awitin ng punong mga awit. Pagdiwang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayo, may awit at tuwa, walang magpupuri sa Diyos na isang dakila, ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan. Dakilang hari, dapat igalang, siyang nagpahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwati sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay, na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang inanan ng kanyang hilirang, lumulog sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan beta ang siyang tumutunog. Purihin ang Diyos, siya'y awitan, siya'y papurihan, ang Diyos hari ng lahat. Awit purihin ng mga kanyang nilikha, maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tugtong banal at dakila, sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sa samang pamunuan ng lahat ng bansa, ang mga sandata ng kawan, lahat ay itataas sa Diyos na mataas, taas at sa lahat. Salamat sa Diyos. Salamat. Ito ang pinipili ng tugtog. Ito pagdiriwang at papuri, no? Sinasabi rito ang paghahari ng Diyos sa lahat ng bansa. No? Kaya dito sinasabi rin ng Diyos ang pumili ng tahanan ng Israel. Ito yung sinasabi dito. Yan yung mga minana ng mga hinirang. No? So, kaya nga lahat ng papuri ay sa kanya binibigay. Yan yung sinasabi dito. Okay? So, may tanong po ba kayo? Hanggang ngayon, Senyor, Israel pa rin yun. Hindi na Israel. Actually, ang Israel nga is Old Testament lang ang sinusunod. So, the law of Moses, no? Which is the law of Jesus, hindi nila sinusunod, no? So, doon may conflict. Yung Israelite mismo, yung mga Jew, yung mga Hudyo, Old Testament. Buti pa nga raw yung Muslim, no? Kinikilala si Kristo, unlike yung mga Hudyo na Israelite, no? So,
it is a matter of conflict yan ng religion. Kung ako tatanungin mo. The bottom line here is, yung lecture ko bukas, no, na ulit ng lecture, napakadaling intindihin, no? At yun nga yung pinapakita ng pag-evolve ng tao sa mundo, at saka yung totoong kalalagayan ng tao, Diyos, at ano yung dapat natin gawin. Mahirap eh. Sige, kanta ka muna. Chapter 48. May tanong muna pa ako. Bakit po Israel ang napiling lugar? No? Ika nga, yan naman ang alam natin na isang chosen na lugar ang Israel. Hindi naman ano. Hindi pinili lugar mo yun. English lang. Okay, bakit ba Israel ang napiling lugar? Actually, ko ako tatanungin, no? Ang that period ni Moises, tandaan ninyo, meron ng Egypt. May tao sa Egypt. May tao na sa iba-ibang lugar. Nagkataon lang, ang sinunod nating relihiyon o paniniwala ay nag-ugat, no? Sa Old Testament, kung saan nagmula ang Israel, yung kalaban o yung humiwalay sa Egypt, no? Pero napakarami na po sibilisasyon and they are also God, no? That they believe. Nagkataon lang po, no? Kasi ay siya nagtanong, malamang Katoliko ka, malamang Jesus ang kilala mo, the New Testament and Old Testament. Pero sa gana ng akin, sa pangkalahatan sagot, nagkataon ang track na dinadaanan natin. Siguro kung nag-aaral ka, alam mo yung track, no? Kung magkukulehiyo ka, yun yung track na dinadaanan mo. Ang track na binabalikan natin, ay yung grupo ng Israel ni Moises. Yan yung track na dinadaanan natin. So, dahil anak ni David, nagmula sa angkan ni David, si Jesus. So, yan yung track na dinadaanan natin. So, si David nagmula kay Moises. Diba? So, yan yung track. Kaya, nagkataon, ang paniniwala natin, yung Israel, ang paniniwala natin, yan yung hinirang ng Diyos. So, hindi natin napag-aaralan, kaya nga po, ini-encourage ko na hindi naman masama. Pag-aralan din yung ibang paniniwala kahit papyaw, para hindi tayo mangmang. Yung, hindi ko sinasabi maging matalino na tayo. Yung kahit pa paano may alam ka sa nanggaling ng Muslim, sa nanggaling ng Buddhist, sa nanggaling nung panahon ba ng Israel ni Moises, meron na ba? Actually, naka-active nga sila ng Babylonia, di ba? Empire eh. So, mas malakas yun. So, meaning, may mga iba-iba ng God na nag-e-exist nung araw na yun na kinakalaban ng God ni Moises, so hindi si Yahweh. No? So, yun. So, pero hindi natin pagtatalunan yun kasi we are experiencing, no? Kasi God is an experience, eh. Hindi naman yung God na nasa Diyos, eh. Yung God na tinuro sa atin, ang ating paniniwala, which is, yun yung track. Naintindihan nyo? In short, no? Katoliko tayo, yun yung susundan natin. Okay? Ngayon, kung ayaw mo, di mo palit ka naman. Bakit ang Israel ay napiling lugar? Okay. Hindi naman, yung Israel na lugar, hindi naman Israel yun eh. Pangalan yan eh. Yun lang yung pinangalan nung sa lugar, no? Pero pag-aari ng Palestino, yan, sila yung nasipa dyan. No? Okay? So, yun yung province lang. Palestine. Gulo eh, no? Sige, kanta ka na, Toto Bert. Chapter 48. Zion, ang bayan ng Diyos. Awit na kantha ng angkan ni Korah. Dakila si Yahweh, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sayon, taharan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod
bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinuko, sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan, itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sayon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan ang nakakatulad ng pangamba nila ay pagluluwal ng butihing ina. Tulad ng malaking barkong naglalayag sa hanging silangang dagling nawawasak sa banal na lungsod, ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na si Yahweh makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, aming Diyos, nagunita namin pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakila ay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Kayong taga-Siyon, dapat na magalak, at ang buong Juda'y magdiwang na lahat. Dahilan kay Yahweh sa hatol niyang tumpak, ang buong palibot ng Sayon lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin, ang nakapaligid na pader pansinin. Mga muog nito'y inyong siyasatin, upang sa susunod na lahi isaysay na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. After. Okay. Ganyan. So, ano ba sagot mo doon sa tanong ko? Malalim yan. Bakit Israel ang napiling lugar? Ay, yun ang tawag nila noon sa ano kasi, ito yung lupang hinirang o parang promised land, sa like that eh. Parang di naman promised land. Simula noon hanggang ngayon, gero pa rin. Okay. Alam mo kasi ako, after yung pag-evolve, no, sagutin ko na rin para sa kapakanan. Yeah. Music na. Okay. Ay, nakaano pa. Ako na sa
Yan. Sorry pala, tataperta kami kasi hindi ako marunong eh. Parehas tayo. Actually, hindi ako marunong. Sorry. Okay lang. Kasi habang kumakanta ka eh, may biglang pumapasa eh. Kasi sumasagot po ako eh. Yun, share ko po yung sagot ko po sa inyo. Kasi sinagot ko yun. Unfair naman kung di nyo mapapakinggan. Pag-evolve, no? Which is our religion today, which is Catholic, no? Magulo eh. Kaya nga pinag-aagawan eh. Hindi na daw Israel ngayon ang promised land. Yan. Sabi ng ibang relihiyon na nagmula sa Pilipinas, iba-ibang relihiyon na dito daw sa Pilipinas. No? Yan. Sa dakong silangan. No? So, alam niyo po, pag pinag-usapan ng Diyos, no, there is no place. There will be no place pag Diyos ang pinag-usapan. Saan ba niya pinangako ang tamang lugar? No? Kung ikaw po ay sinilang sa Pilipinas, ikaw sa Pilipino, dito ang magpunyagi para ikalat ang pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw sa Canada ka pinanganak, doon ikalat ang magpunyagi at ikalat ang pag-ibig ng Diyos. Kung sa Africa ka pinanganak, doon ikalat ang pag-ibig ng Diyos. So, the promised land is not actually a place. Yan po, yung land na sinasabi ko, ay isang katuparan na kung saan ang pagmamahal ng tunay at buhay ng Diyos ay mabubuhay. Hindi po kinakailangan malaki. No? Kahit maliit lang kayo, kahit kukunti lang kayo, pero yung dalisay at tunay na pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos, pag nararamdaman, pag nakakatulong, tunay tulong. Halimbawa po, kung ako po taong gobyerno, kung ako po sobrang dami ng pera, mamigay po ako ng laptop. Bali wala po yun sa Diyos. Dami ng pera eh. Dami ng pera. Pero kung ikaw wala kang pera, namimigay ka ng laptop sa pamamagitan ng mga pamamaraan na kakaiba. Magsabi ka sa mga kaibigan, mag-prepare ka ng mga second hand. Pinapakita mo sa tunay na Diyos ang buhay at tunay na pag-ibig ng Diyos na hindi kinakailangan talian yung kamay mo. Kaya yun nga tanong ko sa Diyos, bakit pinapalaban mo ako sa boxing nakatali yung kamay ko? Kasi kahit ano yung kawalan mo, you can still perform to show ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Because what you have done to the least of my brother, ginawa mo sa akin. Di nga po kami nanalo ng loto na pagpatayo kami ng 2 simbahan. Di ba? Bata ka pa nun, mga picture, nagbubuhat ka pa ng mga sako-sako, di ba? Those were the days. So, yun po yung sinasabi ko po. It is not a place. Kahit nasa saan kayo, kung nagpapalaganap kayo ng tunay na pag-ibig, unawa, pagpapatawad, tunay. Yan po ang lugar ng Diyos. At kung gusto niyo pong tawagin Israel yan, pwede Israel. Pero ako po, tatawagin ko po yan, diyan namamahay ang buhay ng Diyos. Wow. Uy, salita na kayo. Well, napakaganda po ng paliwanag na ibinigay na yun, Senyor, no? At ika nga ngayon ko lang narinig yung ganon tungkol sa bayan ng Israel na yan. Talagang napakaganda. Kaude. May tanong lang po, Senyor, from Al-Uy. Senyor, kung halimbawa po, kunwari lang, yung biruan lang natin ng kay The Truth na laptop kapalit ng pagmamahal, masama po ba yun?
Lahat po ng bagay na umaasa ng kapalit, hindi po masama, pero definitely, hindi po maganda. What you have done to the least of my brother, you did it for me. Kung umaasa ka ng kapalit, investment yun. Isa yung investment. You only do things because for the sake of doing. If you did it for something, then that is something. Sa Tagalog, kung ginawa mo ang isang bagay dahil sa kapakanan ng paggawa, ginawa mo yun. Pero kung gumawa ka ng isang bagay dahil meron kang ibang motibo at intensyon, ang paggawa ay hindi nagawa, yun na isang intensyon, yun na isang motibo. Tatandaan po natin. God is a God of simple things, simple teaching. Simple lahat ang bagay sa Diyos. Kung ano ang sinabi, yun ang paniwalaan. Huwag nating ikut-ikutin dahil ang niloloko lang natin ay ang ating sarili. Dahil hindi sinabi ni Kristo, kung ano ang ginawa mo, magantay ka ng kapalit. Hindi. Kung ano ginawa mo sa aking kapatid, for the sake of paggawa, for the sake of doing, do it. When there is a motive para sa akin, investment. Senyor, sa akin, nasabi lang po lahat na simple at maganda ni Senyor. So, sa akin na lang po, subscribe po kayo dun sa AGT YouTube channel po namin, Anthony Rivera-AGT. Magkakaroon tayo ng bago. Wow. Mga 5 minutes, 10 minutes Opo, lang na kamali. mabilisan. Tumonetize. Muli po, magandang gabi, mapagpala pong gabi. Sana po may natutunan kayo. Kahit sa aming pilit na pagkanta na hindi namin alam kung paano. So, ayun. And by the way, bukas nga po pala ay Wednesday. It's a healing day. At para doon sa mga interesado na sumama sa ating nobina, 8 o'clock po yan sa hopefully sa pangunguna ni Tita Hermy Rodriguez. Just in case po, no, Tita Hermy po will not and cannot make it tomorrow, magre-replay na lang po kami. Okay? So, yun po. Saka magle-lecture po si Tata Bert. Yes. God bless! Thank you po. Bye-bye! Yes. Love and kisses sa inyo.